Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Mayorya ng House Committee on Justice ang pumabor sa pagbasura sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Nagbabala naman ang isang mambabatas na posibleng ireklamo sa Korte Suprema ang desisyon ng komite dahil umano sa paglabag sa due process. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillar. Formal nang ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay matapos ideklarang sufficient in form ang De Jesus complaint at Liza Maza et al. Complaint pero insufficient in substance o kulang sa sapat na batayan. With 39 votes in favor of the motion, 4 votes against the motion, with 0 abstention. Noting as well the manifestation of the Honorable Dilemma, the Chair announces the approval of the motion, adopting the committee report as well as its accompanying resolution. So ruled. Bago maaprubahan ng committee report na nagbabasura sa mga impeachment complaint laban sa Pangulo, inihayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pagtutol sa report dahil hindi umano nito maayos na napahayag ang nilalaman ng reklamo na inendorso ng Makabayan Bloc. In contrast to the complaint, there is hardly any discussion of the direct role played by the President in ordering insertions, 100 billion worth of insertions, and receiving at least 8 billion in kickbacks. It is cited in the complaint that Yusek Bernardo delivered 8 billion pesos in kickbacks for the President. Agad naman itong pinabulaanan ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. So we cannot go back to a debate on substance. So in the first one, there is already a statement here. So it reflects the true one. There's no directly links the president to any of the allegations of Bernardo in corroboration to the statement of former Congressman Saldico. Nagkaroon din ng pagkaantala sa pagboto ng questioning ni ML Party List Representative Laila de Lima kung papaano boboto ang tulad niyang sang-ayon na i-dismiss ang De Jesus complaint pero hindi sang-ayon sa dismissal ng Liza Maza et al. Complaint. Sa huli, sinabi ni Justice Panel Chair Jervy Luistro na nakaugalan na sa Kamara na bumoto ng yes or no at saka ipaliliwanag ng mga miyembro ang kanilang partial vote sakaling mayroon. There are enough strong factual allegations, although combined with conclusions, but I still believe there are enough factual allegations as to pass the test of that stage, of this stage. So for me, the majority has prematurely dismissed the Maza et al. Complaint at this stage of the proceedings, which is supposedly just the determination in substance of the complaint. So dissent and concur. Mariinding tinutulan ng isa pang mambabatas ang committee report at nagbabala na posibleng questionin sa Korte Suprema ang naging desisyon ng komite dahil sa paglabag umano sa due process. A collapse of constitutional stages, sufficiency screening para pong trial na. The committee effectively conducted a mini trial. Denial of due process, serious allegations were dismissed without hearing. Minority participation was nullified by an improper standard. This is textbook grave abuse of discretion, and I think there's a sufficient grounds to raise it under Rule 65 before the Supreme Court. Kahit na aprobado na ng Justice Committee ang report, ang plenaryo pa rin ang may pinal na desisyon kung tuluyan na itong ibabasura. Ito po ay aming ifo-forward na sa plenaryo and we will be waiting as to when
the same will be included in the order of business upang mapagtalakayan naman po doon sa plenaryo. Para po ito'y ma-approve or ma-disapprove, the requirement is at least 1/3 vote of all the members of the House of Representatives. Muli namang iginiit ng palasyo na anuman ang kahahantungan ng mga reklamo ay walang naging kasalanan ng Pangulo para siya'y patalsikin sa pwesto. Pero umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, sa sarili niya, kumpiyansa siya na wala po siyang ginawang anumang impeachable offense. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Iniulat ng Pag-asa na ang dami ng ulan sa nagdaang bagyong Basyang sa Mindanao ay bibihira lamang o may 1% tsansa kada taon. Gayunman, nag-iwan pa rin ito ng malaking pinsala. Samantala, ashfall na itala naman sa ilang bahagi ng lalawigan ng Albay dahil pa rin sa pag-aalburuto ng Mayon. Narito ang report. Umakyat na sa 12 ang bilang na nasawi dahil sa pananalasa ng nagdaang tropical storm Basyang. Ayon sa Office of Civil Defense, 9 sa mga nasawi ay mula sa Region 10 o Northern Mindanao, habang 3 naman ang mula sa Caraga Region. Karamihan sa mga biktima ay nalunod o natabunan ng gumuhong lupa dulot ng pagbabaha. Tinatayang nasa 445 kabahayan ang napinsala, kung saan 38 rito ang tuluyang nawasak. Patuloy pa ang rapid damage assessment sa mga pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Sa pagtatala rin ng OCD, 132,000 families o katumbas ng 467,000 individuals ang naapektuhan ng bagyo sa Visayas at Mindanao. Batay sa rainfall monitoring ng Pag-asa, doble ang dami ng ulang ibinuhos ng Basyang sa Iligan City kumpara sa dala ng bagyong Sendong noong 2011 na nagdulot din ng matinding pinsala sa Mindanao. Sa ngayon, wala ng bagyo o LPA na binabantayan ng Pag-asa. Ganun pa man, uulanin pa rin ang ilang parte ng bansa bunsod naman ng shear line o salubungan ng dalawang hangin. Nakataas ngayon ang yellow rainfall warning sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern at Eastern Samar. Samantala, dahil sa shear line, pinangangambahan ang pag-agos ng lahar sa pag-aalboruto pa rin ng Bulkang Mayon. Naitala kaninang 10:35 ng umaga ang pinakamalaking pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon. Patuloy pa itong umaagos hanggang sa tinatayang 4-kilometer radial distance. Bunga ng PDC na ito, nabuo ang makapal na ash plume na tinatayang umabot sa 1 kilometro ang taas. Nagdulot ito ng ashfall sa ilang barangay sa mga bayan ng Kamalig at Ginobatan, Albay. Dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan, nananatili pa rin ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone. Sa iba pang mga balita, motorsiklo na nag-counterflow sa EDSA busway, timbog sa DOTR Saik. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong linggo. At 3 sugatan sa nangyaring sunog sa Paco, Maynila. Timbog sa mga operatiba ng DOTR Saik ang isang motorsiklo na nag-counterflow sa EDSA busway kaninang umaga. Nang makita ito ng mga enforcer ay bigla ito nag-U-turn sa loob mismo ng bus lane pero naipit sa paparating na bus na may sakay ding enforcer. May sakay din ang rider na isa palang habal-habal na papunta ng Buendia at kitang-kitang tinakpan ng face mask ang bahagi ng plaka nito. Kinumpiska na ng DOTR Saik ang plaka ng rider at pinaalis kasama ang motorsiklo. Muli na naman magtataas ang presyo sa kada litro ng produktong petrolyo sa ika-5 sunod na linggo. Sa abiso ng ilang oil companies, tataas ng 60 centavos ang kada litro ng gasolina at kerosene, habang piso naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, itinuturong dahilan ng panibagong oil price hike ngayong linggo ay ang geopolitical tension sa Iran, partikular sa Strait of Hormuz na nagbibigay ng pangamba ngayon sa epekto sa supply ng langis. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa kahabaan ng Tanque Street at United Nations Avenue, Paco, Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa BFP, nag-umpisa ang sunog 1:20 ng madaling araw sa ikalawang palapag ng apartment. Ilang establishmento rin ang nadamay sa lakas ng apoy.
3 naitalang sugatan habang 10 pamilya naman o katumbas ng 20 individual ang apektado. Idineklarang fire under control pasado 2:00 ang sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP para matukoy ang sanhi ng apoy. Sa sports balita, Pinay tennis star Alex Ayala muling umangat ang WTA ranking bago sumabak sa round of 64 ng Qatar Open. At EJ Obiena, wagi ng gold at bronze medals sa China at Germany. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. No way but up ang career ranking ni Pinay tennis star Alex Ayala. Nasa top 40 ng ating pambato na panibagong career high sa kanyang tennis career. Sa pagsabak nito sa WTA 1000 Qatar Open, susubukang makabawi ni Ayala sa muling paghaharap nila ni Teresa Valentova ng Czechoslovakia sa round of 64. Huling nagharap ang dalawa sa Japan Open. Still the best in Asia si EJ Obiena matapos itong masungkit ang gintong medalya sa 12th Asian Indoor Athletics Championship sa Tianjin, China. Na-clear lang naman ni Obiena ang 5.50 meters at 5.70 meters sa unang attempt. Samantala, bronze medal naman ang nakuha ni Obiena sa Init Indoor Meeting sa Karlsruhe, Germany matapos itong maklear ang 5.70 meters. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.